Mga kwento ni Felmo. Naniniwala talaga ako sa kasabihang, what goes around, comes around. Kung ano ang hindi magandang ginawa mo sa kapwa, ay siyang babalik sa iyo. Dahil sa mismong nasaksihan ko ang mga pangyayaring hindi ko inakalang magagawa ng isang taong sobra kong hinangaan sa tanang buhay ko. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng mga kagiliw na nakikinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alex, Tubong Aklan. May katagalan ng panahong nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. At ng mga panahong yon ay binatilyo pa lamang ako. Tandang-tanda ko pang isang dapit hapon noon. Kauuwi ko lang galing sa eskwelahan nang may namataan akong dalawang tao sa labas ng bahay. Habang naglalakad ako papalapit sa bakuran, ay mas lalong kumunot ang aking noo. Nang mapansin kong parang pamilyar sa akin ang itsura ng babaeng kausap ng mga magulang ko noon. Yung mga lalaki, hindi pamilyar. Nung tuluyan na akong nakalapit ay doon ko na maliwanag na nakitang ang panganay kong kapatid na si Ate Alona pala ang kausap ni Papa. Ano? Buntis ka, Alona? Ito yung ama. Halata sa boses ng aking ama ang galit na nararamdaman. Ako naman ay nagulat nang marinig ko ang sinabi ng aking ama noon. Nakayukong tumango ang kapatid ko at sinabi sa aming ama na pananagutan naman daw siya ni Christian at hindi pababayaan. Marahan akong naglakad at nilagpasan na sila at pumasok na sa loob ng bahay. Bata pa ako kaya hindi ako pwedeng makisali sa usapan nila. Lalo na't mukhang galit na galit ang mga magulang ko. Makaraan ng ilang minuto, pumasok na sila sa loob ng bahay at doon na tinuloy ang pag-uusap. Subali ayun na nga. Matapos ang mahabang usapan ay pumayag na si Papa na magsama sa iisang bubong ang ate ko at ang nobyo nito. Agaran silang nagpatayo ng bahay sa bakanting lupang pagmamayari ni Papa na medyo may kalayuan ng bahagya sa bahay namin. Lumipas sa mga araw ay naging maayos naman ang lahat. Sa tuwing pumapasyal ako sa bahay ng kapatid ko, ay nakikita kong asikaso siya ng asawa niyang si Kuya Chris. Mabait rin ang pakikitungo nito sa mga magulang ko at maging sa iba ko pang mga kapatid. Nga pala, maisingit ko lang. 4 kaming magkapatid at ako ang bunso. Si Ate Alona ang panganay naming kapatid noon. Sa 3 kong kapatid ay kay Ate Alona lamang ako naging malapit. Kaya naman sa tuwing wala akong pasok sa paaralan ay tumatambay ako sa bahay niya at doon na rin nakikikain. Tumutulong-tulong din naman ako sa paglilinis ng bahay at sa bakuran. Wala namang problema kay Ate Alona at kay Kuya Chris na palagi akong tumatambay. Ang sabi pa nga sa akin ng asawa ni ate noon, mas mainam nga raw na pumupunta ako sa bahay nila para kahit papano may kasama si ate at nakakausap tuwing nasa trabaho siya. Nakikita kong masayang-masaya ang kapatid ko sa piling ng lalaking mahal niya noon. Kapag nagkikwentuhan naman kami ni Ate Alona ay wala siyang ibang bukang bibig kundi ang asawa niya. Ikinikwento niya ito sa akin kung gaano kabait, malambing at higit sa lahat, masikaso sa bahay. Ni ayaw nga siyang paghugasin umano ng asawa niya noon kapag nasa bahay lamang ito. Ayaw umano ng asawa niyang nakikita siyang napapagod. Kaya pati ang paglalaba ay si Kuya Chris nang gumagawa tuwing walang pasok noon. Palagi ding nababanggit sa akin ni Ate Alona kung gaano niya kamahal si Kuya. Gagawin niya umano ang lahat, wag lang mawala sa kanya ang taong pinakamamahal niya. Pero lingid sa kaalaman ko na itong kapatid ko pala ay may tinatagong lihim na siyang nagpabago ng pananaw ko sa kanya noon.
Isang araw, habang naglilinis ako ng bahay, dumating si Ate Alona. May dala itong prutas. Binili niya umano yun sa palengke kani-kanina lang kasamang asawa niya. Nakangiting nilapitan niya mga magulang namin para magmano. Matapos niyang magmano ay muli niya na naman akong ipinagpaalam sa aming ina. May pupuntahan daw siyang kaibigan at isasama niya ako noon. Pumapalakpak ang tenga ko nang marinig ko ang sinabi ni ate. Sa kadahilan ng magkakapera na naman ako. Binibigyan niya kasi ako ng pera tuwing may pupuntahan kami. Pero ang kabilin-bilinan niya sa akin ay huwag ko raw sasabihin kahit kanino kung saan kami nagpunta. Kapag may nagtanong o kung magtanong man ang mga magulang namin, ay sabihin ko lamang umano na sa Karatig Baryo kami pumunta sa kaibigan niya para wala nang maraming tanong-tanong pa. Lahat ng bilin sa akin ng kapatid ko ay sinunod ko palagi. Hindi man lamang sumagi sa isipan ko ng mga panahong yon kung bakit nga pala kailangan ilihim ni Ate Alona kung saan kami nagpupunta sa tuwing isinasama niya ako noon. Marahil siguro kaya hindi yun sumagi sa isipan ko dahil sa dalagita pa ako noon at wala pang kamuwang-muwang sa mga ginagawa ng matatanda. Kumbaga, focus lang ako sa sarili ko at sa mga bagay na binibigay sa akin ng kapatid ko noon. Matapos nga akong maipagpaalam ay dumaan na muna kami sa bahay nila. Pagkarating namin ay nakita ko si Kuya Chris sa kusina. Nagpaalam si Ate Alona sa asawa niyang may pupuntahan lang. Tapos ay sandali lamang itong pumasok sa loob ng kanilang kwarto at paglabas niya ay may bitbit na itong maliit na bayong. Hindi naman ako nagtanong kung ano ang laman ng bayong na bitbit niya. Napansin ko kasing parang aligaga ito. Nagmamadaling maglakad. Bago kami tuluyang lumabas ng bahay ay muling nagpaalam si Ate Alona sa asawa niya. Nakangiting tumingin lamang sa kanyang asawa bago tumangunon. Nang lingunin ko si Kuya Chris ay napansin kong parang wala siya sa sarili. Blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha noon. Ate Alona, may problema ba si Kuya Chris? Hindi ko napigilang tanong sa kapatid ko nung makalabas na kami ng bahay nila. Tumingin sa akin ang kapatid ko at sandaling natigilan na para bang nag-iisip mo ng isasagot. Ayon sa kanya, wala naman umanong problema. Bakit ko umano na tanong noon? Wala lang po, naitanong ko lang. Sagot ko. Sumakay na kami ng habal-habal na motor papunta sa bahay ng kaibigang sinasabi ng kapatid ko. Sa pagdaan ng ilang minuto ay kumurot ang noo ko at nagtataka. Sa buong akala ko ay malapit-lapit lamang ang pupuntahan namin noon. Pero inabot na kami ng halos 1 oras mahigit ay hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan. Napansin ko ring sobrang liblib na ang lugar na tinatahak ng habal-habal na motor. At halos bibihira na lamang ang mga kabahayang nadadaanan. Sa isip-isip ko, saan naman kaya kami pupunta? At bakit parang paakyat na yata ng bundok ang kalsadang dinadaanan ng sinasakyan namin noon? Medyo sumasakit ng puwet ko sa mahabang biyahe. Parang nangapal na nga at nagkaroon na yata ng kalyo ito. Isa pa, bukod sa lubak-lubak na ang daanan, ay may mga malalim pang madadaan ng lupat, medyo maputik na aakalain mong dinaanan ng malaking baha ang kalsadang tinatahak ng motor. Kaya talagang tagtag kami sa biyahe ni ate. Hindi lamang ako makapagreklamo. Gawa ng nahihiya ako at baka mamaya sabihan pa akong nag-iinarte. Noon ngang makarating na kami sa nag-iisang bahay sa kaduluduluhan ng baryo, napahugot ako ng malalim na hininga at napawikang, salamat naman at nakarating na rin kami sa wakas. Manong, hintayin mo kami ha. Sandali lang kami. May aabot lang ako. Wika ng kapatid ko pagkababa namin ng habal-habal. Hindi na nakapagreklamo pang matanda gawa ng sinabi ni Ate Alona rito na dodoblihin niya umano ang bayad. Hintayin lamang kami ni Manong driver noon. Sumunod ako kay Ate Alona
nang maglakad ito papasok sa bakuran. Nang malapit na kami, ay may babaeng kaidaran ng kapatid ko ang lumabas ng bahay at malaki ang pagkakangiting sinalubong ang kapatid ko noon. "Bakit ngayon ka lang bumalik? Nakaraan pa kita hinintay." Agarang tanong ng babae at hindi yun nakaligtas sa pandinig ko. Nakita ko pang bahagyang kinurot ni Ate Alona ang tagiliran ng babae. Sa mahinang boses ay sinabihan niya itong huwag masyadong madaldal at may kasama siya. Sabay tingin sa akin ng dalawa nun. Para hindi nila mahalatang napakinggan ko ang pinag-uusapan ay mabilis akong nag-iwas ng tingin sa kanila at kunwari abala ako sa pagtitingin-tingin sa paligid nun. Nung akmang papasok na sana ako sa loob ng bahay at susunod sa kapatid ko, pinigilan ako ni Ate Alona. Sinabihang maghintay na lamang ako sa labas ng bahay dahil may importante silang pag-uusapan ng kaibigan niya. Tumango ako at sumunod sa sinasabi niya. Mula sa labas ng bahay ay natatanaw ko ang kinauupuan ni Ate Alona. Maliban sa kausap niyang babae, ay may kaharap silang matandang lalaki na sa palagay ko ay mga nasa 60 o 70 mahigit na. Medyo kinilabutan pa ako habang pinagmamasdan ng matanda dahil natakot ako nang makita kong purong puti na ang kaliwang mata nito. Mabagsik ito kung makatitig sa kapatid ko noon. Maya-maya pa ay naririnig ko ang pinag-uusapan nila at tungkol ito sa gayuma. Biglang nilukuban ako ng kuryosidad sa katawan. Kung kaya naman ay panay ang pagsipat ko sa kanilang tatlo na seryosong nag-uusap. Narinig at nakita kong itinuro ng matandang lalaki ang lahat ng proseso at kung paano paganahin ulit ang gayuma. Dahil sa kuryosidad ay palihim na inilibot ko ang paningin ko sa loob ng bahay. Mula kasi sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko yon. Nang malibot ko na ang paningin ay doon ko lang napagtantong parang may kakaiba sa bahay na yon. Yun bang tipong unang tingin mo pa lang ay mararamdaman mo nang may hindi magandang elemento ang naninirahan. Nung ibalik ko ang tingin sa kapatid ko, nakita kong pinagpapawisan ito. At mayat-mayay panay ang pagpunas niya ng pawis sa noo at leg nun na parabang biglang nagkaroon ng tensyon sa loob ng bahay. Nag-umpisa na ring magtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. At sa hindi malamang dahilan, kinikilabutan ako sa bawat katagang binabanggit ng matanda. Maya-maya pa, may inabot itong bote sa kapatid ko na agara namang kinuha ni Ate Alona at mabilis na isiniksik sa bitbit nitong bag nun. Tapos ay ibinigay ng kapatid ko ang bitbit niyang bayong sa matanda. May mga pinag-uusapan pa sila at hindi ko maintindihan kung ano. Umalis ako't naglakad-lakad na muna para mapawi ang kabang nararamdaman ko nun. Nawala lang ang kilabot na nararamdaman ko nang makalabas na ako ng bakuran at makalapit na sa nakaparadang motor. Tinanong ako ng driver kung ayos lamang ba ako nun. Bakit ako namumutla at pinagpapawisan? Hindi ako makasagot sa tanong ng matanda. Dala na rin ng gulat at takot na nararamdaman. Di bali na, wag mo nang sagutin ang tanong ko. Alam ko naman na kung bakit ganyan ang naging reaksyon mo eh. Ano pong ibig mong sabihin, Manong? Pamilya ng mambabarang yung bahay na yan. At kaya kayo pumunta dyan hula ko. May ipinapagawang hindi maganda ang kasama mong babae. Tama ba? Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Manong driver. Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya. Mali ka ho nang iniisip, Manong. Kaibigan po ng ate ko yung babaeng sumalubong sa kanya. Binisita lang po ni Ate Alona yung kaibigan niya. Palusot ko pa. Napansin kong hindi kumbinsido sa sinabi ko ang matandang kausap ko.
Magtatanong na sana ako sa driver kung paano niya nasabing mambabarang ang pamilyang nakatira sa bahay na kinaroroonan namin. Pero hindi yun natuloy pa dahil lumabas na ng bahay si Ate Alona kasamang kaibigan niya. Umalis na rin kami kaagad matapos makapagpaalam ni Ate Alona sa kaibigan niya na ito. Sumakay na kami at bumiyahe na pabalik ng baryo. Nung makarating na kami ay binilinan ako ni Ate Alona na huwag ko raw sasabihin sa mga magulang namin kung saan kami nagpunta. Tinanong ko siya kung bakit. Basta, sundin mo na lang mga sinasabi ko ha. Anya pa. Saglit na nagulat ako at napatingin sa kanya dahil napansin kong simula kanina pag-alis namin sa baryong pinuntahan. Para bang nag-ibang kinikilos niya. Naging tahimik na ito at seryoso kong magsalita at para bang galit nun. Sumang-ayon na lamang ako at hindi na muling nagtanong pa. Magmula ng araw na yon, nakakapansin na ako ng kakaiba sa asawa ng kapatid ko. Palagi na itong balisa nun. Kapag nasa bahay nila ako ay naririnig kong nagbabangay ng dalawa. Palaging nagsiselo si Kuya Chris sa mga maliliit na bagay, gaya na lamang ng minsang nakipag-usap si Ate Alona sa kapitbahay nilang si Kuya Gary. Galit na galit si Kuya Chris sa kapatid ko noon. At sa sobrang pagsiselos nga nito ay umabot na sa puntong kamuntikan niya ng saktan si ate. Mabuti na lamang talaga at naawat ko sila at tinakot kong asawa ng kapatid kong isusumbong ko siya kay tatay. Oras na saktan o pagbuhatan niya ng kamay si Ate Alona. Kung dati ay puno ng saya tawanan ng bahay ng kapatid ko, tuwing nagpupunta ako doon, na mga sandaling ito ay sobrang napakatahimik ang paligid ng bahay, na animoy matagal ng abandonado. Kung hindi naman tahimik ay nagbabangay naman ang dalawat sa huli, ay tatahimik na lamang ang kapatid ko para manahimik na rin ang asawa niya. Nakakapanibago Sir Sat dahil hindi ako sanay sa ganon. Hanggang sa isang araw, wala akong ginagawa sa bahay, kaya sumibat ako't pumunta sa bahay ni Ate Alona. Natanaw kong nagwawalis sa labas ng bahay ang kapatid ko kaya't dali-dali na akong tumakbo papalapit sa kanya. Ate Alona, anong nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa? Gulat na tanong ko nang makita ko nga yung pasa doon. Itinigil niya ang ginagawa at inaya kong pumasok na muna sa loob para doon kami makapag-usap ng maayos. Nang nasa loob na kami, doon ko nga nalaman na sinaktan siya ng pisikal ng asawa niya. Umandar na naman umano ang pagkaselos nito. Kung sino-sino na lamang umano ang pinagseselosan at maging ako umano, pinagbawalan ng pumunta sa bahay nila noon. Tinanong ko siya kung bakit pati ako nadamay kapatid niya naman ako. Kako, natatakot ba si Kuya Chris doon sa sinabi ko sa kanya nakaraan na isusumbong siya kay tatay? Hindi po ba nag-iisip yung asawa mo? Buntis ka ate, tapos sinasaktan ka niya. Asa na yung sinasabi mong napakabait niya? Sarkastikong tanong ko noon. Nakiusap ang kapatid ko na sana'y huwag kong iparating sa mga magulang namin ang tungkol sa mga nangyari sa loob ng bahay nila. Lalong-lalo na yung pamimisikal ng asawa niya. Hindi ko inimik ang kapatid ko noon. Umalis na lamang ako. Araw ng Martes. Tandang-tanda ko yon. Yun din ang araw na hindi ako pumasok sa eskwelahan. Muli na naman akong isinama ni Ate Alona at may pupuntahan lang daw kami saglit sa karatig baryo. Sinamahan ko siya pero hindi na ako nagtanong pa kung saan kami pupunta. Kinukutuban na naman kasi ako noon. Nababalik ulit kami doon sa matandang puno ng katarata ang kaliwang mata. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko. Noon ngang nasa bahay na kami ng matandang mambabarang, ay palihim kong pinagmamasdan ng matandang kausap ni Ate Alona. Mula sa siwang ng bintana sa balkonahe ng bahay nito, sinilip ko kung anong ginagawa nila.
Iniwanan na naman kasi ako ni Ate Alona sa labas ng bahay. At sa pagkakataong yun ay isinarado ng pintuan. Siyempre ako, gusto kong makita at malaman kung ano ang gagawin nila at bakit kailangang isarado yung pinto, di ba? Ay na nga, nakita kong may inabot na litrato ang kapatid ko doon sa matanda. Nahagip na mga mata kong ibang babae ang nasa litrato at kasama sa litrato ang asawa niyang si Kuya Chris noon. Hindi ko kilala ang babae at ni minsan ay hindi ko pa ito nakita. May mga binanggit na namang orasyon ng matanda't gamit ang matulis na bagay ay hinati nitong larawan na para bang pinaghiwalay nito ang dalawang taong naglalaman noon. Yung babae lang ang kinuha ng matanda't ibinalik sa kapatid ko ang kaputol ng litrato. Inipit ng matanda sa paanan ng itim na ribulto ang larawan ng babae at tipong pinapatapakan niya yon. Tapos ay nagsindi ng kandilang itim at nagsimula ng bumubulong-bulong sa sarili na parang bubuyog. At maya't maya pa'y hinihipan ang litrato ng babaeng yon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot sa katawan. Pakiwari ko din ay parang binabalot na ako ng kakaibang presensya. Nangapal talaga ang buong katawan ko sa mga nakikita kong ginagawa ng matandang yon. Matapos mag-usal ng matanda ay pinatakan nito ng kandilang itim ang litrato ng babae. Bago nilagay sa maliit na kahong may mga insektong gumagapang at binalot ng itim na tela. Si Ate Alona naman noong pagmasdan ko ito ay nakita kong madilim ang kanyang mukha. Para bang gustong-gusto niya ng manakit o pumatay ng tao. Maghintay tayo ng 3 araw bago ka bumalik dito sa bahay. Babalitaan kita kung ano nang nangyari sa taong pinabarang mo. Saad ng matanda. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang marinig ang sinabi ng matandang yan. Tagaktak ang pawis na umalis ako mula sa pagkakasilip. Paroot parito ng paglalakad ko't hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tinatanong ko rin ang sarili kong sino ang babaeng pinabarang ni Ate Alona at bakit kasama noon sa litrato si Kuya Chris. Hindi kaya may ibang babae si Kuya? Tanong ko. Tulad na lang ng may ibang babaeng kinakalantari ang asawa ng kapatid ko habang buntis si Ate Alona noon. Kaya pala grabe kong magselos ang mokong at kung ano-ano ang mga ipinaparatang niya sa kapatid ko. Dahil siya pala ang may ginagawang kababalagan. Ang galing mong mambaliktad ha. Kapatid ko pa talaga yung pinangalandakan mong may lalaki. Yun pala, ikaw yung may babae. Hindi ko napigilan ng sariling maikuyom ang kamao sa tindi ng galit. Bumabalik sa alaala ko ang mga ginawa ng lalaking yon. Yung pagsalitaan niya ng hindi maganda si Ate Alona, ganun-ganun na lang. Kesyo malandi, haliparot at kung sino-sinong lalaki ang kinakausap kapag wala siya. Ang lahat pala ng yun ay kabaliktaran. Hanggang pag-uwi namin sa baryo ay hindi ako umimik sa kapatid ko. May konting bahid ng inis din ako sa kanya dahil bakit kailangan niya pang paabutin ng ganon? Bakit hindi niya nalang hiwalayan ang asawa niya at huwag nang paabutin sa puntong may mapapatay siyang tao? Isang araw, nagulantang na lamang ako nang malaman kong may sakit si Ate Alona. At ang mas malala pa ay iniwan siya ng asawa niya at sumama sa ibang babae noon. Dahil sa kuryosidad na malaman ko kung bakit siya nagkasakit, at gusto ko ring malaman kung sino ang babaeng sinamahan ng asawa niya. Dagli-dagli na akong pumunta sa bahay ng kapatid ko para malaman kung ano ang totoo. Sa bungad pa lamang ng pintuan nila ay nakalanghap ako ng amoy na bubulok na laman. May naririnig akong mahihinang pag-ungol at pagdangoy-ngoy na parabang taong naghihingalo habang impit na umiiyak yon. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ay mas lalong sumalubong sa akin ang napakalansang amoy.
Sobrang baho nun na halos bumaliktad na ang sikmura ko. Hindi kita pinalaki at pinaaral para lang maging kabit, Alona. Matalino kang tao pero hindi mo ginamit yung utak mo. Ano na yung gagawin mo ngayon, ha? Narinig kong boses ng aking inang galit na galit at sinesermo na ng kapatid ko. Impit na iyak lang naman ang naging tugon ni ate sa kanya. At noon ngang makapasok na ako sa loob ng silid, kung saan ko naririnig ang boses ni nanay. Halos manghilakbot ako sa nakitang kaawa-awang itsura ni ate noon. Grabe ang galis ng kapatid ko sa buong katawan. Animoy may mga sakit na kurikong. May mga nagnanaknak pat may mga nakikita din akong maliliit na butas sa mga galis na to. At aakalain mong pinasukan yun ng bulating lupa. Maging ang kanang mukha ay hindi rin pinalagpas. Halos mapuno na yun ng sugat. At sa kanya pala nang gagaling ang napakalansat, napakabahong amoy na sumasalubong sa bungad pa lamang ng pintuan. Mabilis din ang kanyang pagpayat. At nung unay hindi ko nga inakalang siya pala yun. Kung hindi siya nagsalita, ay hindi ko pa talaga malalaman. Halos butot balat na lamang kasi ang kanyang pangangatawan at humpak na ang kanyang pisngi nun. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. 4 na araw lang na hindi ko nakita at nabisita ang kapatid ko. Ganun na kaagad ang ikinabagsak ng katawan niya. Ma, ano po yung nangyari kay ate? Tanong ko sa aking ina. Saglit na nilingon ako ni mama. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Bagkos ay itinuloy niya na ang pagpupunas sa mga sugat ng kapatid ko noon. Wala pa mang ilang minuto ay dumating na si Papa na merong kasamang manggagamot. Unang tingin pa lamang ng manggagamot sa kapatid ko, umayaw na kaagad ito. Sinabi pa nitong kailanman na hindi na nito kayang gamutin ang kapatid ko noon. Malakas ang kutob ng manggagamot na kahit ano pa daw ang gawin niya, ay hindi niya mapapagaling ang kapatid ko na yon. Halos lumuhod na mga magulang ko, magamot lamang ng manggagamot si ate. Diretsahan naman silang sinabihan nitong malaki ang kasalanan ng ate ko. At isa pa natalo umano ang mambabarang na nilapitan niya. At lahat ng mga ipinagawa ng ate ko, triple ang naging balik sa kanya. Hindi naman nagulat ang mga magulang ko. Mukhang alam na yata nilang pinaggagawa ni Ate Alona. Ako na po yung humihingi ng tawad sa kamaliang nagawa ng anak namin. Pakiusap po, gamutin ninyo ang anak ko, Mang Paeng. Wika ni Mama nun. Naguguluhan ako sa sinabi ng aking ina. Bakit siya humihingi ng tawad para sa kapatid ko? Ano ang kasalanan ni Ate Alona sa manggagamot? Para luhuran ito ni Mama. Huminga ng malalim ang manggagamot bago nagsalita nun. Sige, susubukan kong suriin yung anak ninyo Pero hindi ko may papangakong maililigtas siya sa kapahamakan. Sa mismong pinasukan niya. Base sa kalagayan niya ngayon nasa bingit na siya ng kamatayan. Malakas yung mambabarang na may gawa nito sa kanya. Pahayag ng manggagamot. Wala pa mang ilang minutong tiningnan ng manggagamot ang kapatid ko. Napapailing ito't muling sinabing, malala ang tama sa kapatid ko. Mukhang minadali umano itong trabahuhin. Hindi ko to kaya, sambit niya. Sandali. Alam ko na. Kailangan kong puntahan yung mambabarang na nilapitan ng anak niyo para humingi ng tulong sa kanya. May posibilidad pang matutulungan ako ng mambabarang na yon. Yun nga lang. Yun ay kung makikiisa siya. Nagkatinginan kaming dalawa ng aking ina. Parehong blanko ang isipan dahil sa mga nangyari. Tinanong na manggagamot ang kapatid ko kung sinong mambabarang ang nilapitan nito. Dahil sa pamamaga ng lalamunan at bibig niya,
hindi na magawa ni ate na makapagsalita nun. Tumingin na lamang ito sa akin na parabang nagsasabing ako na ang magsabi sa manggagamot. Ako po, alam ko kung saan nakatira yung taong palaging nilalapitan niya. Sabay-sabay silang napatingin sa akin nun. Magsasalita pa sana si mama pero agaran ng sumingit ang manggagamot at nagwikang wala ng oras. Kailangan na naming puntahan ng mambabarang para magawan ng paraan yon. Tatlo kaming pumunta sa bahay ng mambabarang. Ako, si Papa at ang manggagamot. Habang bumabiyahe ay hindi na normal ang pagkabog ng dibdib ko. Natatakot na ako ng mga sandaling yon pero pilit kong pinapatatag ang sarili. Sa paglipas ng mga sandali, nakarating na kami sa bahay ng mambabarang. Kagad na itong tinawag ng manggagamot. Nakita kong bumukas ang pintuan at iniluwa doon ng matandang. May nakakatakot talagang mata. Akalain mo nga naman mukhang tadhana talaga ang nagtagpong muli sa ating dalawa, Berting. Wika ng manggagamot. Manahimik ka pa, Eng. Kung ayaw mong gawin ko sa iyo ang ginawa mo sa akin. Alin? Yang ginawa kong pagbulag sa kaliwang mata mo. Abay, dapat lang para magtanda ka. O ano, nagtanda ka nga ba? Galit na tinanong ng mambabarang ang manggagamot kung ano ang ginagawa niya sa bahay nito. Wala umano sa wisyo ang mambabarang para makipagtagisan sa manggagamot nun. Ayoko magsayang ng oras at panahon sa iyo, Paeng. Kaya kung ako sa iyo, umalis ka na rito. Hindi ako pumunta dito para makipagdaldalan sa Berting. Isang tabi muna natin yung galit sa isa't isa. Kung ayaw mong pati ang nag-iisang mata mo, ibulagin ko na rin. Huwag mo akong bad tripin, ha. Hindi ako natatakot dyan sa mga pagbabanta mo. Akmang isasarado na sana ng mambabarang ang pintuan. Pero bigla itong natigilan at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Huwag kang bastos, Berting. Hindi pa ako tapos makipag-usap sa iyo. Ang ayoko pa naman sa lahat ay yung tinatalikuran ako habang nagsasalita. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ako makagalaw? Aba, ano to? Maang-maangan lang. Sa tanda mong yan, hindi mo pa alam kung anong orasyon ang ibinato ko sa iyo. Hindi tayo mga bata, Berting, kaya umayos ka. Sa huli nga ay napapayag na namang gagamot ang mambabarang na harapin kami ng maayos at kausapin. Nung una ay parang mga aso't pusa silang nag-uusap. Pero hindi kalaunan ay nagkasundo rin naman ang dalawa na magtutulungang gamutin ang kapatid ko. Kagad na inalabas ng mambabarang ang mga kagamitang binigay sa kanya ni Ate Alona na ginamit niya bilang kasangkapan sa pambabarang. Nakita ko ang maliit na kahong pinaglagyan ng larawan ng babae na yon. Lumabas sila ng bahay bitbit na mga gamit at pumunta sa likuran para sirain ang mga ito. Pagdating sa likuran ng bahay, inakala kong uumpisan na nila yung sirain. Pero hindi pa pala. Nagulat pa ako nang sabihin sa amin ng mambabarang na lumayo-layo muna kami ng bahagya dahil meron umano siyang gagawing ritual para mahukay ang pinaka-importanting gamit na ibinaon niya sa lupa. Umatras naman kami't may inusalang albularyot. Isa-isa niya kaming tinapik sa balikat ni Papa. Pinapanood lamang namin ang ginagawa ng mambabarang na yon. Inuumpisan na nito ang pag-uusal ng mga katagang buhay habang sunod-sunod na hinuhukay ang lupang pinaglimigan ng gamit. Sa bawat pagtama ng itak niyang ipinanghuhukay, ayun din ang pagbitaw niya ng mga binibigkas na kataga. Hanggang sa tuluyan niya ng mahukay at makuha ang bayong. Nang makuha niya na ito ay nagsindi siya ng puting kandila. Kasunod noon ay inilabas niya ang laman ng bayong na yon. Nang mailabas na ito ay nagulat pa ako nang makita kong kulay puting damit yon at panloob ng asawa ni Ate Alona. May mga nakabordang letra pa na sa palagay ko ibang kataga.
Pinagsama-sama ng mambabarang ang lahat ng mga kagamitang binigay ng kapatid ko sa kanya't muli ay may mga inusal na naman itong orasyon bago ito sinunog. Halos umabot din ng kalahating oras ang ginagawa ng mambabarang at ng albularyo. Habang pinagmamasdan ko ang pagriritual ng dalawa, doon ko rin napagtantong, mahirap pala kapag sobra ka kong magmahal. Dapat ay huwag mong ibuhos lahat ng pagmamahal mo sa isang tao dahil ang sobra-sobrang pagmamahal ay siyang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kagaya na lamang ng ginagawa ng kapatid ko noon. Nalaman ko kasi mula sa mambabarang na may asawa palang lalaking minahal ng kapatid ko. At kaya nagpabalik-balik sa bahay niya si Ate Alona dahil sa gusto nitong paghiwalay ng dalawat tuluyan nang mapasa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. Umabot pa sa puntong ipinabarang niya ng babae. Mawala lamang ito sa landas nila noon. Kaso yun lang, ang laking pagkakamali ni ate. May lahing mambabarang din pala ang babaeng ipinabarang niya. Tsaka isa pa, walang nagawang kasalanan sa kanyang babaeng yon. Kaya't ang lahat ng ginawang barang ni Mang Berting bumalik sa kapatid ko. Ang pinakamasakit pa sa lahat, hindi na umepekto kay Kuya Chris ang gayumang ipinapainom ng kapatid ko noon. Kaya ang resulta, imbis na pagmamahalang mararamdaman ng lalaking pinainom niya nito, purong paninibugho ang siyang nararamdaman nito. Hindi na nito nakokontrol pang init ng ulo kaya umabot na sa pamimisikal na siyang sinapit naman ni ate. Gumawa ng sariling mundo ang kapatid ko kasama ang lalaking inagaw niya lang sa iba. Ginayuman niya para mapasunod niya sa lahat ng gusto. Napapaisip pa nga ako nun kung ganun na ba talaga kadesperada ang kapatid ko para gawin yon. Matapos kang baklasin ng matandang si Mang Berting ang barang sa katawan niya, ay nakita ko itong mabilis na bumagsak sa lupa't animoy na upos na kandila. Agaran kaming tinawag ng manggagamot at nagpatulong na buhatin si Mang Berting at ipinasok sa loob ng bahay. Pagpasok namin at nailapag na nila sa mahabang upuan ng matanda. Gulat na gulat ako nang makita ko ang mga naglalakihang sugat sa braso nito at binti. Nagnanaknak yon at may naglalabas-masok sa sugat na mga insektong maliliit. Kinilabutan ako sa nakita kaya't bahagya akong umatras. Baka mamaya gumapang sa akin yung mga insekto eh. Umimpis rin ang mukha at katawan ng matanda't aakalain mo talagang kalansay na. Mang Paing, anong nangyari sa kanya? Ayos na ba siya? Tanong ni Papa. Sunod-sunod na umiling si Mang Paing at sinabing hindi maayos ang lagay ni Mang Berting. Ano? Pero bakit? Kanina lang ang lakas niya pa nung nagsasagawa ng ritual ah. Nalungkot ako sa isinagot ng manggagamot. Sinabi lang naman itong isinekrepisyo ni Mang Berting ang buhay niya. Alang-alang sa kapatid ko noon. Hindi na kasi pwedeng alisin ang barang na tumama kay Ate Alona. Hanggang sa huling hininga niya. Dahil nakasanla na umano sa kadiliman ang kaluluwa nito. Kaya ang ginawa ng matandang mambabarang ay nagpalit kaluluwa silang dalawa. Nabura umano ang marka sa katawan ni ate at nilipat yun sa mismong kaluluwa ng mambabarang na ito. Ganun na rin ang mga barang na nakabaon sa katawan ni Ate Alona. Kaya ang nangyari ay ang kaluluwa na ng mambabarang ang nakasanla sa gabay ng kadiliman at kukunin nito oras na malagutan na ng hininga ang mambabarang. Sa mahinang boses ay sinabi ng mambabarang sa amin na tama lamang ang kanyang ginawa. Matanda na siya at marami na siyang nagawang kasalanan. Nararapat lamang yun na magsakripisyo sa huling sandali ng hininga niya. Bata pa umano ang kapatid ko at pwede pa nitong ituwid ang pagkakamaling nagawa. Noon pa man umano ay binalaan niya na si Ate Alona na hindi madali ang papasuking problema.
Pero hindi nakinig ang ate ko noon. Ganun pa man sa huli, wala umanong pinagsisisiyan ng mambabarang sa ginawa niyang pagsakripisyo. Naawa din kasi siya gawa ng buntis si ate noon. At nakikita niya umano yung panganay niyang apo kay ate na nabuntis din at iniwan umano ng asawa. Sinabihan kami ng mambabarang na iwan na lamang namin siya. Ayaw pa sanang pumayag na manggagamot pero pinilit ito ng mambabarang na umalis na. Ayaw umano niyang makita siya ng albularyong naghihirap hanggang sa huling hininga nito. Noon ngang pauwi kami ay nalaman kong dating matalik na kaibigan pala ng manggagamot ang mambabarang na si Mang Berting. Nagkaroon sila ng malaking hidwaan na naging dahilan kaya't nagkanya-kanya na sila't yun rin ang dahilan kung bakit binulag ng magagamot ang kaliwang mata ng mambabarang na yon. Pero kahit papano ay gumaan na ang loob ng manggagamot na ito. Dahil kahit huli na nang magtagpo ulit ang kanilang landas, tila ba napatawad naman na nila ang isa't isa. Pagdating namin sa bahay, bagamat naroroon pa ang mga sugat ni ate, pero tila wala na siyang iniindang sakit sa katawan. Sinusubuan na rin siya ng pagkain paunti-unti ng aming ina. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan na itong gumaling. Yung mga peklat niya unti-unting naghihilom noon. Sa bahay na rin namin siya nakatira dahil sa ayaw na ni mama na hayaang mag-isa sa bahay ito si ate. At baka ano na naman ang gagawin niya. Tungkol naman sa ama ng pinagbubuntis ni ate noon, ang balita namin ay bumalik na ito sa babaeng totoong mahal niya at walang pandaraya noon. Nakakalungkot nang na yung panganay na anak nito ni ate, lumaking walang ama. Pero mga 5 taong lumipas, nakakilala naman si ate ng lalaking para talaga sa kanya at nagkaroon pa siya ng 2 anak. Wala na rin kaming naramdaman na kung anong kababalagan ng mga panahon na yon. Pero itong nangyari sa kanya, hindi talaga namin makakalimutan.